Dahil napakalinaw sa sikat ng araw ang pandarambong ninyo, ang pandurugas ninyo sa ating bansa. Kayong mag-aama, kayong pamilya. Napakalinaw. Ngayon yung mga abogado mo sa Ramaw, mga bobo rin eh. Lahat ng mga didishet, bobo. Mga bobo. Yan ang masasabi ko, mga mangmang, mga bobo. Ang ganda-ganda na ng ginagawa ng ating Pangulo sa ating bansa. Umuunlad na, di ba? Ano pag gusto nila? Magaya nung nakaraang 30 years? Eh ngayon umuunlad na tayo. Gising-gising mga kababayan, mga ob-ob. Mami Jing, ang sinasabi kasi ng karamihan, alam ko naririnig mo rin ito, na ang mastermind daw ay si BBBM sa flood control. Ano masasabi mo? Oy, mga umang. Kung si PBBM ang mastermind, ibubuklat ba niya yan? Tanging si PBBM lang ang naglahad ng korupsyon na to sa flood control. O ngayon, ginagawa niya lahat ng paraan. Tignan mo nangyayari ngayon mga flood control. Dito sa Manila, tignan mo na lang. Dati, ang top, konting ulan. Baha na kaagad. Pero ngayon, tignan mo, lalakas ng ulan. Asa ng baha? Sa Araneta. Oh, tignan mo yung malalaking pump na ginawa niya. Inayos niya, pinaayos niya. Ang gaganda na. Gumagana na. Yung mga nakarang administrasyon, lalo na kay Digonggong, ginawa ba niya yan? Pinagmalasakitan ba niya? Kundi pansariling adyenda niya, linagay niya sa bulsa nilang mag-aama ang pera ng bayan. Yun ang katotohanan dyan. Kaya huwag niyong iano kay PBBM na siya ang may mastermind sa flood control. Mga bobo ba kayo? Gamitin yung utak niyo, mga ob-ob. Lalo na mga DDS. DD-shit kayo. Kayo mga umag. Mga bangag. Kayo mga bangag. Inaano niyo na si PBBM, magbangag kayo ang bangag. Walang iba. Pakiusap lang sa mga DDS, unawain nyo kung ano yung mga pinagkagagawa ng sa side nyo. Dahil si PBBM, hindi kayo pinapatulan, ginagawa lang ang dapat bilang Pangulo. Ngayon, unawain nyo rin, tingnan ninyo ang paligid ninyo kung nakabuti ba sa inyo o hindi. Huwag nyo idaan sa galit, huwag nyo idaan sa pagkahina ng intindi ninyo. Intindihin ninyong mabuti ang pinaggagawa ng inyong iniidolo kumpara kay PBBM. Pakiusap, unawa nyo lang. Respeto lang. Salamat po. Tatakbo si Sara. Kaso walang ganyan sa DDS Yung mga DD shit, wala sila niyan dahil wala to Ang pera lang ang pinapanganoon nila. Kaya si Digonggong, ang mga dutae, paninginoon nila kasi pera-pera lang, mamamatay tao. Kaya ganyan. Ngayon tatakbo si Sara, utot mo, in your dream. Iboto na namin si Leni, wag lang ikaw. Huh? Ganon? Oo, boto na namin si Leni. Ito, tapatan. Wag lang ikaw sa Ramaw. Dahil kayo number one ng mga sindikato. Ang Davao ngayon, nakikiramay kami sa mga nangyayari ngayon sa Davao dahil lubog sa baha. Pero BP Sara, nasaan ka? Bakit di mo tulungan ng mga Davaoeños ngayon? Lubog na lubog. Asan ka? Si Sara, asan sila magkakapatid? Asan ang pamilya Duterte? Ang mga Duterte, asan? Tinulungan ba nila? Uma-action ba sila sa Davao? Kaya kayo, mga Davaoeño, mga DD-shit, gising-gising, gamitin yung utak ninyo. Hindi kanya, no? Gamitin nyo to, dahil kawawang ating bansa. Kawawa kayo, mga Davaoeño, na umuwi idilo sa mga Duterte. Balita ko, Mami Jing, ang budget daw doon sa flood control ay 51 billion. Asaan, Pulong? Ilabas mo yung perang yon. Asaan? Nasa bulsa ninyo. Nasa bulsa mo. Nagpakayaman kayo ng todo nung panahon ng tatay mong Digonggong. Mamamatay tao. Minura niya nga niya ang Diyos, hindi ba? Kaya ang Panginoon niya, ang demonyo. Oh. Sabi nga ni Sara, di ba? Ang Panginoon nga susuko kay Digonggong Ang Sara, si demonyo. Ang susuko sa kanya. Kaya wala ka mapapala sa mga Duterte. Kaya mga Duterte, please lang. Gamitin nyo mga utak nyo. Gising. Baka bangungutin kayo ng tuluyan. Ganun na lang ang pang-aasar nyo sa mga pro-government. Kami mga loyalista, pero tinitignan namin ang nasa tama. Alin, kami mga loyalista, pero kung nakita namin nasa tiwali ang aming
sinusuportahan. Hindi kami susuporta. Di ba? Kagaya kay Digong noon, dahil siyang Pangulo, sinuportahan namin. Ginalang namin siya. Pagkadingat-dingat, pagdating na araw, anong ginawa niya kay BBM? Di ba? Kaya nakakasakit sa loob. Kaya hindi namin siya binastos noon, siya ang naging Pangulo. Kami mga loyalista, ginalang namin siya. Sinuportahan namin siya. Pinagtatanggol pa nga namin sa mga dilawan noon eh. Nakikipag-away kami sa dilawan dahil sa kanya. Kaya mga DDS, please lang. Tigilan na natin to para sa ating bayan. Para sa inyong mga apo-apo, mga darating na henerasyon. Hindi para sa amin to, matatanda na kami. Sa mga apo-apo na lang. Sa mga anak-anak na mga para sa ating bayan. Pakiusap lang, please lang, please lang. Gising mga DD-shit. Panawagan po natin sa mga kakamping, dilawan at mga loyalista. Dilawan ay dilawan, sa totoo lang. Hindi ko ikikimkim sa loob ko to. Dilawan ay dilawan, wala kang mababago dyan. Ngayon, si Lenny, nagising na eh. Nagamit lang siya ng dilawan eh, kaya naging ganyan. Walang corruption na history si Lenny. Kaya mga kakamping, BBM, magsanib pwersa para sa ating bansa. Pabor kami kay Lenny, bakit ang hindi? Ibig sabihin ang mga loyalista at kakamping magsasanib puwersa pag tumakbo ng presidente si Lenny. Dapat lang. At least si PBBM nandiyan pa. Magkakabayan niya si Lenny. Nandiyan pa yung mga produkto ni BBM. Hindi masasayang. Kasi pag iba ng Pangulo natin, aywan ko na mangyayari sa ating bansa sa totoo lang. Pag si Sara, Patay na tayo, magiging zumbis na tayo lahat. China na to, China. Magiging na tayo, mga komunista na tayo, patay na tayo lahat. Huwag na tayong umasa. No joke, no joke. No joke yun. Bawat siguro, bang, wala na. Hindi niya magustuhan, patay kaagad. Kagaya ng tatay niya. Diba? Ayaw namin ng dilaw. ano masasabi mo na sa mga sinasabi ng mga Duterte na cutting his head, isa lang ang kailangan namin, yung ulo ni Bongbong Marcos? Kakasuhan ka na rin. Baste, umanda ka na. Darating na sa'yo ang araw mo, kayong lahat ng mga dutae. Bahagang buntot nun. Mga dutae, darating ng araw nyo, tapos na. Nasa kahon na lang si Digunggong ninyo pag uwi rito, nasa kahon na. Hindi na makakauwi rito ng buhay yun. Doon na mamamatay yun. Mayaman sa tato. Pasensya na. O ngayon, di ba nakapris lahat ang kaari-arian mo, Digunggong? O asan ka magkukuha ng pambayad mo sa abogado mo ngayon? Susunod ka na sa Ramaw, ipre-press na rin mga ari-arian mo. Dahil napakalinaw sa sikat ng araw ang pandarambong ninyo, ang pandurugas ninyo sa ating bansa. Kayong mag-aama, kayong pamilya. Napakalinaw. Ngayon yung mga abogado mo sa Ramaw, mga bobo rin eh. Lahat ng mga DD-shit, bobo.